Ang isipin pa lang na matutulog ako kasama ang baboy na mataba na iyon ay nakasusuka na. Ilang minuto bago ang kasal, narinig ko mismo ang aking manugang na umamin sa kanyang kaibigan. Lahat sila ay nagtawanan. Walang kaalam-alam ang aking anak na si Emelina tungkol sa tunay na kulay ng kanyang mapapangasawa. Umiti ako ng bahagya at sinimulan kong ihanda ang bitag na mag-iiwan sa kanya ng wala. Kung pinapanood mo ang bidyong ito, pindutin mo na ang like button, mag-subscribe sa channel, at ipaalam mo sa akin sa comments kung saang lugar mo pinakikinggan ang kwento ng aking paghihiganti. Gusto kong malaman kung gaano nakalayo ang narating nito. Ang tunog ng organ sa simbahan ni San Francisco sa aming maliit na bayan sa gitnang Luzon ay umalinggaw ng matamis at apurahan, pumupuno sa aking tainga na parang isang melodya na humahalo sa masiglang usapan ng mga bisita. Ngayon ang malaking araw para sa aking anak na si Emelina, ang munting dalaga na inialay ko ang aking buong buhay sa pagmamahal at pagprotekta. Nakatayo ako sa gitna ng ilang malalapit na kamag-anak, ngumingiti bilang tugon sa kanilang mga pagbati. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpaalam ako para lumabas sa likod ng simbahan, naghahanap ng sariwang hangin bago magsimula ang seremonya. Tahimik ang pasilyo. Ang tanging tunog ay ang mahina kong mga yapak sa malamig na sahig na bato. Huminga ako ng malalim, ramdam ang magaan na hangin na nagdadala ng amoy ng tuyong damo mula sa kalapit na bukirin. Ngunit nang dumaan ako sa silid ng paghahanda ng ikakasal, isang malakas at bastos na tawa ang nagpatigil sa akin. Nakabukas ng bahagya ang pinto, at ang boses ni Bernardo, ang magiging manugang ko, ay narinig ng malinaw, mayabang at mapanukso. Wala akong intensyong makinig, ngunit tila nakadikit ang aking mga paa sa sahig. Isang nanlalamig na kutob ang dumaloy sa akin na parang malamig na tubig na bumaba sa aking gulugod. Dumikit ako sa pinto, malakas ang tibok ng aking puso. Huminahon ang boses ni Bernardo, ngunit bawat salita na lumabas sa kanyang bibig ay parang kutsilyo. Ang isipin pa lang ang gabing ito, na kailangan kong matulog kasama ang baboy na mataba na iyon ay nakasusuka na. Isang mahalay at nasiyahang tawa ang sumabog mula sa mga lalaki sa loob ng silid. Naramdaman kong nanlamig ang aking dugo. Baboy na mataba. Ang tinutukoy niya ay si Emelina, ang aking anak, na sa tingin ko ay kasing ganda ng isang anghel sa kanyang maningning na ngiti at mainit na puso. Sumikip ang aking dibdib na parang may pumipigas sa aking puso. Isa pang lalaki na may makinis, mapanuksong boses ang pumalo sa balikat ni Bernardo. Hayaan mo na, at least makukuha mo ang malaking yaman ng biyenan mo. Umalangaw ang malamig at malupit na tawa ni Bernardo. Nga, titiisin ko ito para sa pera. Kung hindi dahil sa hasyenda ng mangga, sa tingin mo ba ay titingnan ko pa siya? Bawat salita ay parang laso na karayom na tumutusok sa aking puso. Ang hasyenda ng mangga, ang pamana na inalagaan ng aking mga magulang at ako ng may pawis at habang buhay na trabaho, ay isa na lamang ngayong kalakal para sa kanya. Hindi niya pinakasalan ang aking anak dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa kasakiman, para sa matabang lupain at sa mga numero sa bank account. Isa pang lalaki ang sumingit ng may masamang tono. Sa gabi ng kasal, siguro kailangan mong ubusin ang isang bote ng gin para matapos mo ng maayos ang trabaho. Ang kalansing ng baso ay humalo sa kanilang malupit na tawanan na parang ang buong mundo ay isang masamang biro. Mahigpit kong hinawakan ang rosaryo na gawa sa nara sa aking mga kamay, ang mga malamig at makinis na butil na pinadaan ko sa aking mga daliri libu-libong beses sa pagdarasal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nila mapakalma ang galit na lumalaki sa loob ko. Gusto kong sumabog at sumigaw sa mukha niya, punitin ang mapagkunwaring maskara na ginamit niya upang linlangin ang buong pamilya ko. Ngunit ang aking mga paa ay parang bato at sinabi sa akin ng katwiran na manatiling kalmado kahit para kay Emelina. Umalis ako, natitisod, halos mabangga ang isang bisita na paparating sa akin. Tiningnan niya ako ng may mausisa, mapanuri na mga mata, nakikita ang aking mukha na maputla na parang papel. Aling Andrea, ayos lang po ba kayo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala na hindi maitago ang kanyang pag-usisa. Pilit akong gumiti at umiling. Wala lang. Pagod lang ako ng kaunti. At pagkatapos, mabilis akong naglakad patungo sa silid ng nobya, sinusubukan kong kontrolin ang panginginig na dumadaloy sa aking katawan. Bawat hakbang ay parang paglalakad sa isang manipis na alambre na malapit nang maputol anumang sandali.
Nang itulak ko ang pinto at pumasok sa silid ng nobya, isang tanawin ng katahimikan ang lumabas sa aking paningin. Isang matinding pagkakaiba sa bagyong naggangalit sa loob ko. Si Emelina, ang aking mahal na anak, ay nakaupo sa harap ng salamin, ang kanyang puting damit pangkasal ay perpektong akma sa kanyang katawan na nagmumukha siyang isang anghel. Ang ilaw mula sa bintana ay nagbigay liwanag sa kanyang itim na buhok na nagpakinang dito na parang mga bituin. Maingat na inilalapat ng makeup artist ang blush sa kanyang pisngi habang si Lee, ang matalik na kaibigan ni Emelina, ay dahan-dahang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang tissue. Sa pagtingin kay Emelina, nakita ko ang sarili ko 30 taon na ang nakalipas sa araw ng kasal ko sa aking yumaong asawa. Ngunit ngayon, ang kagalakan ng araw na iyon ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na sakit. Naupo ako sa isang silya, sinusubukang huminga ng malalim upang muling maging kalmado. Ngunit nanginginig pa rin ang aking mga kamay, magkakaugnay ang aking mga daliri na parang sinusubukang kumapit sa isang bagay na hindi nila mahawakan. Ang makita si Emelina nang umiti at nakikipag-usap kay Elia ay nagdurog ng aking puso. Hindi niya alam na tinawag siya ng lalaking pakakasalan niya ng ganoong kalupit na mga bagay. Hindi niya alam na hindi siya nito mahal, na ang lahat ay isang planadong pagkukunwari upang makuha ang pamana ng aking pamilya. Gusto kong tumakbo at yakapin siya, sabihin sa kanya ang lahat, protektahan siya mula sa taong gumamit ng kanyang dalisay na pag-ibig upang samantalahin siya. Ngunit natatakot din ako. Natatakot na kung magsalita ako, hindi ako paniniwalaan ni Emelina. Mahal niya si Bernardo. Mahal niya ito ng buong inosenteng puso niya. Nakita ko ang kislap sa kanyang mga mata sa tuwing binabanggit niya ito. Nakita ko kung paano siya tumatawa ng may kaba kapag nakakakuha siya ng mensahe mula dito. Paano ko owasakin ang kanyang panaginip sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Ngunit paano ako mananatiling tahimik nang narinig ko ang mga malulupit na salita na iyon ng sarili kong mga tainga. Ang tanging pag-iisip na nanatili sa aking isip ay isang matibay na utos na parang isang panunumpa. Dapat kong protektahan ang aking anak anuman ang mangyari. Huminga ako ng malalim, sinusubukang pigilan ang panginginig sa aking dibdib, at pagkatapos ay tiningnan ko ang makeup artist at ang abay na nakapaligid kay Emelina. Maaari ba kayong lumabas sandali, pakiusap? Sinubukan kong gawing mahinahon ang aking boses, bagamat sa loob ko ay isa akong nagngangalit na dagat. Mayroon lang akong pribadong kailangan talakayin kay Emelina. Tiningnan nila ako ng may pagtataka, ngunit pagkatapos ay tumango ng tahimik at umalis. Sumara ang pinto, nag-iwan ng isang mabigat na katahimikan sa silid. Si Emelina, ang aking mahal na anak, si Lia, ang kaibigan na palagi niyang itinuturing na kapatid, at ako na lang ang natira. Lumapit ako kay Emelina, ang aking nanginginig na mga kamay ay humawak sa kanyang puting guwantes na seda. Ang kanyang malinaw na mga mata ay tumingin sa akin ng may tiwala at inosente, na parang nakikita pa rin niya ang ina na palagi niyang nilalapitan para sa aliw. Ngunit ngayon, alam kong malapit ko nang durugin ang kanyang puso. Mahigpit kong pinisil ang kamay ni Emelina, ramdam ang lambot ng kanyang balat sa pamamagitan ng seda. Emelina, makinig ka sa akin, sinimulan ko, nanginginig ang boses ko, ngunit sinusubukang maging matatag. May narinig lang ako, isang bagay na hindi ko maaaring itago sa sarili ko. Si Bernardo, ang lalaking malapit mo ng pakasalan, ay nagsabi ng masasamang bagay tungkol sa iyo. May namuong bukol sa aking lalamunan, ngunit pilit kong nagpatuloy. Tinawag ka niya. Tinawag ka niyang baboy na mataba, Emelina. Sinabi niya na pinakasalan ka lang niya para sa hasyenda ng mangga, para sa pera. Hindi ka niya mahal. Lumaki ang mata ni Emelina. Agad na nawala ang liwanag sa kanila. Nanginginig ang kanyang mga labi at humigpit ang kanyang mga daliri sa aking kamay na parang kumakapit sa pag-asa na nagkamali ako. Hindi iyan totoo. Umiling si Emelina, mahina ang kanyang boses, halos pabulong. Ma, baka mali lang ang dinig mo. Hindi siya ganyan. Mahal niya ako, mapalagi niyang sinasabi sa akin na maganda ako. Palagi siyang nariyan para sa akin sa tuwing nakakaramdam ako ng insecurity sa sarili ko. Ang mga salita ni Emelina ay parang mga kutsilyo na tumutusok sa aking puso. Tiningnan ko siya at malinaw na nakita ang pagkainosente at bulag na pananampalataya sa kanyang mga mata. Naalala ko ang mga araw noong bata pa si Emelina,
Nang tatakbo siya sa akin na umiiyak dahil tinutukso siya ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang timbang. Yayakapin ko siya ng mahigpit, bubulungan na siya ay maganda sa sarili niyang paraan na ang kanyang puso ang pinakamahalagang bagay. At ngayon, nagtitiwala ang aking anak sa isang lalaki na nagsinungaling na ginamit ang kanyang kawalan ng kapanatagan upang manipulahin siya. Hindi ako nagkakamali, Emelina, sabi ko sa isang matigas na boses, pinipigilan ang galit na naglalagablab sa loob ko. Narinig ko ito ng sarili kong mga tainga kasama ang kanyang mga kaibigan. Kinukutya ka niya, tinatawanan ka na parang isa ka lamang kalakal na maaari niyang ipagpalit para sa pera. Umiyak si Emelina. Ang mainit na luha ay dumaloy sa kanyang pisngi, sinira ang makeup na maingat na inilapat ng artist. Pilit siyang umiling, ang kanyang buhok na pinalamutyan ng mga bulaklak ay umuugoy sa bawat paghikbi. Hindi mo naiintindihan. Malaki ang naitulong niya sa akin. Palagi akong may kawalan ng kapanatagan tungkol sa aking hitsura. Alam mo iyan, ngunit si Bernardo, pinaparamdam niya sa akin na karapat-dapat ako. Sabi niya, mahal niya ako kung sino talaga ako. Naputol ang boses ni Emelina na parang sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili niya kaysa sa akin. Nalunod ako sa sarili kong sakit, mahigpit na pinisil ang aking puso. Gusto ko siyang yakapin, punasan ang kanyang mga luha, ngunit alam kong sa sandaling iyon, ang katotohanan lamang ang makapagliligtas sa kanya. Anak, alam kong mahal mo siya, sabi ko, pinapalamig ang aking tono, ngunit nananatiling matatag. Ngunit ang isang lalaki na tunay na nagmamahal sa iyo, ay hindi ka kailanman tatawaging ganoon. Hindi siya karapat-dapat sa iyo, Emelina. Hindi mo maibibigay ang iyong buhay sa ganyang tao. Bago ako magpatuloy, si Elia, na tahimik hanggang noon, ay nagsalita. Ang kanyang tono ay malambot ngunit matalim na parang kutsilyo na nakatago sa ilalim ng pelus. Tita Andrea, sa tingin ko mayroong hindi pagkakaunawaan dito, sabi ni Elia, lumapit upang ilagay ang isang kamay sa balikat ni Emelina na parang upang protektahan siya mula sa akin. Kasama ko si Emelina sa buong panahon na ito at nakita ko na talagang mahal siya ni Bernardo. Palagi siyang inaalagaan. Palagi siyang nariyan para sa kanya. Kung kakanselahin mo ang kasal na ito ngayon, sisirain mo ang buhay ni Emelina. Gusto mo ba siyang magdala ng ganyang kahihiyan habang buhay? Tiningnan ko siya at isang pakiramdam ng pag-aalinlangan ang dumaloy sa akin. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata at sa paraan ng kanyang pagsasalita na nakakabahala sa akin. Palagi kong pinaniniwalaan na si Elia ay isang mabuting kaibigan ni Emelina, isang taong maaari niyang pagkatiwalaan. Ngunit ngayon ang paraan ng kanyang pagtatanggol kay Bernardo ay nagpaduda sa akin. Bakit siya matatag na nasa panig ni Bernardo? Bakit siya nagsisikap na kumbinsihin si Emelina sa harap ko? Ipinatong ni Emelina ang kanyang ulo sa balikat ni Elia, umiiyak ng walang pagpipigil. Ma, hindi mo ba ako gustong maging masaya? Hikbi niya, nabulunan ang kanyang boses. Palagi mong sinasabi na gusto mo akong manatili sa hasyenda kasama ka habang buhay. Natatakot ka lang bang mawala ako, kaya gumagawa ka ng mga bagay-bagay? Ang mga salita ni Emelina ay isang kutsilyo na dumiretso sa aking puso. Nakatayo ako roon, pakiramdam ko ay isang estranghero sa kwento ng sarili kong pamilya. Pinalaki ko si Emelina. Hinawakan ko siya sa napakaraming gabi nang umiyak siya sa kalungkutan. Tinuruan ko siyang maging matatag laban sa pagpuna ng mundo. At ngayon, pinili ng aking anak na maniwala sa isang kaibigan kaysa sa sarili niyang ina. Sa sandaling iyon, ang mga kampana ng simbahan ay tumunog ng taimtim at apurahan, isang paalala na ang oras ay hindi naghihintay para sa sinuman. Kumatok ang isang abay sa pinto. Ang kanyang boses ay nagmamadali at nasasabi. Tara na, bilisan nyo. Naghihintay na ang pari at lahat. Emelina, kailangan mo nang lumabas ngayon. Tila nabuhay ang silid at hinugot ako ng mga kampana mula sa bangungot na dumudurog sa aking puso. Agad na kumilos si Lee. Kumuha siya ng tissue at pinunasan ang luha ni Emelina, bumubulong sa kanyang tainga. Huwag mong hayaang maabala ka ng iyong ina, Emelina. Ito ang araw mo. Ang araw na pinangarap mo ng matagal. Lumabas ka na, maganda at buong pagmamalaki. Ang kanyang boses ay malambot. Ngunit naramdaman ko ang isang nakatagong panggigipit na parang itinutulak niya si Emelina sa isang landas na alam kong magdadala lamang ng sakit.
Huminga ng malalim si Emelina, tumayo at inayos ang palda ng kanyang puting damit. Mabilis siyang tumingin sa salamin, pinunasan ang mga mansa ng maskara sa kanyang pisngi, at pagkatapos ay tumalikod upang umalis nang hindi tumitingin sa akin ni minsan. Bawat hakbang na ginawa ng aking anak sa marmol na sahig ay parang paghampas ng martilyo sa aking dibdib. Gusto kong sumigaw upang pigilan siya, ngunit ang aking mga paa ay nagyelo. Nakatayo lang ako roon ng walang kibo sa walang laman na silid. Duwag ang aking puso. Nagpasya ang aking anak na maniwala sa isang tagalabas kaysa sa sarili niyang ina. Sinundan ni Lee si Emelina, ngunit bago isara ang pinto, tiningnan niya ako. Sa isang sandali, nakita ko ang isang kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang matagumpay na panlalamig na hindi ko maintindihan. Nagpatuloy ang kasal na parang ang mga malulupit na salita na narinig ko sa silid ng ikakasal ay isang lumipas na bangungot. Umupo ako sa harap na hilera ng simbahan, kung saan ang liwanag mula sa mga stained glass na bintana ay bumagsak sa pulang karpet ng pasilyo. Ngunit para sa akin, ang lahat ay malabo, nababalutan ng isang nagielong ulap. Lumakad si Emelina sa braso ni Bernardo, dahan-dahang gumagalaw, ang kanyang ngiti ay maningning ngunit inosente. Bawat hakbang sa pulang karpet na iyon ay parang isang di nakikitang kutsilyo na humihiwa sa aking puso. Mahigpit kong hinawakan ang rosaryo sa aking mga kamay, nakikipaglaban upang hindi umiyak, hindi tumayo at sumigaw ng katotohanan sa harap ng lahat. Ngunit hindi ko magawa. Nakaupo lang ako roon ng walang kibo, pinapanood ang aking anak na ibinibigay ang kanyang buhay sa isang lalaki na alam kong isang lobo na nakasuot ng damit tupa. Ang resepsyon ng kasal ay ginanap sa hardin ng isang lumang hasyenda, kung saan ang mga dilaw na ilaw ay nakabitin mula sa mga sanga ng mga puno ng mangga, na lumilikha ng isang mainit at romantikong kapaligiran. Ang masayang tunog ng isang string quartet ay humalo sa tawanan ng mga bisita at ang kalansing ng mga baso ng champagne. Ang mga mesa ay puno ng tradisyonal na pagkain, pansit, mayamang lechon, at maingat na inihandang kare-kare. Ngunit para sa akin, ang lahat ay isang katawa-tawang palabas, isang eksena sa entablado upang itago ang kasuklam-suklam na katotohanan na nasaksihan ko. Tahimik akong nakatayo sa isang sulok, isang baso ng maligamam na orange juice sa aking mga kamay, ang aking mga mata ay nakatuon kay Bernardo. Lumipat siya mula sa mesa patungo sa mesa, isang perpektong ngiti sa kanyang mukha, nakikipagkamay, itinaas ang kanyang baso para sa mga toast. Perpektong ginagampanan ang papel ng isang matagumpay na batang negosyante at isang mapagmahal na asawa. Walang sinuman na nanonood sa kanya ang makakahinala na sa likod ng walang dungis na harapan na iyon ay nagtatago ang isang malupit at ambisyosong kaluluwa. Huminga ako ng malalim, sinusubukang tipunin ang lakas na lapitan si Emelina. Kasama niya ang ilang kaibigan. Ang kanyang puting damit pangkasal ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanyang ngiti ay maningning pa rin, ngunit nakikita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Gusto ko siyang hilahin sa isang tabi sandali upang sabihin sa kanya na nariyan pa rin ako, na hindi ako susuko sa pagprotekta sa kanya. Ngunit bago ako makagawa ng isang hakbang, lumitaw si Lee ng mabilis na parang anino. Kumapit siya sa braso ni Emelina at hinila siya palayo ng may peking pampalubag loob ng ngiti. Tita Andrea, hayaan mo nang mag-enjoy si Emelina sa araw niya, sabi ni Lee sa isang matamis, ngunit matalim na boses, na parang isang babala. Huwag mo na siyang alalahanin pa, okay? Nagyelo ako na parang sinampal. Ang kanyang mga salita ay parang isang di nakikitang pader na nagtutulak sa akin palayo sa aking anak. Tumango na lang ako, pinisil ang aking mga labi, at bumalik sa aking upuan, ang aking puso ay kasing bigat ng tingga. Ilang araw pagkatapos ng kasal, nang kumupas na ang liwanag ng pagdiriwang, isang malupit na tsismis ang nagsimulang kumalat sa aming bayan. Una ko itong narinig sa lokal na palengke, kung saan palagi akong bumibili ng gulay at pampalasa. Ang mga ginang na nakikita ko sa loob ng maraming taon ay nagsimulang bumulong sa likod ko kapag dumaan ako. Ang hirap niyang si Aling Andrea, sabi ng isa ng malakas upang marinig ko. Sa dami ng hinihingi, hindi nakakapagtaka na naitaboy niya ang lahat ng manliligaw ng anak niya. Tumawa ang isa pa ng may paghamak. Sabi nila, gumawa pa raw siya ng mga bagay-bagay para sirain ang kasal ng sarili niyang anak dahil lang sa ayaw niya itong mawala. Tumigil ako sa isang tindahan ng tuyong sili, mahigpit na hinawakan ang hawakan ng aking basket, ramdam ang pag-init ng aking dugo.
Gusto kong lumingon, harapin sila, sumigaw na hindi iyon kasinungalingan, na ang gusto ko lang ay protektahan ang aking anak. Ngunit hindi ko ginawa. Yumuko na lang ako at nagmadaling lumabas ng palengke. Pakiramdam ko ay pinapanood ako ng buong bayan ng may paghamak. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang pagbalik sa hasyenda ng mangga kung saan ako nabuhay sa buong buhay ko, kung saan ibinuhos ko ang aking pawis at luha upang mapanatili ang pamana ng pamilya. Ang mga bata sa kapitbahay na dati kong binibigyan ng candy sa mga pista ay tatakbo sa tabi ng gate at sisigaw, "Baboy na mataba! Baboy na mataba!" Iyon din ang mga salita na sinabi ni Bernardo sa silid ng paghahanda, ngayon ay inuulit ng mga boses ng bata na matalim na parang talim. Nakatayo ako roon, nagyelo sa pasukan, pinapanood ang mga bata na tumatakbo palayo habang ang kanilang tawanan ay umalingaw sa takip silim. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Sobra na ang lahat. Hindi lamang hindi itinanggi ni Bernardo ang kanyang mga insulto, kundi ginawa pa niya itong isang malupit na biro upang ipahiya ako, upang ipinta akong isang makasarili at mapang-abuso na ina sa mata ng lahat. Ngunit ang nagdurog sa aking puso ng higit sa lahat ay ang pag-iisip kung sino ang naglabas ng impormasyon na iyon. Si Lee lang ang maaaring gumawa noon. Naalala ko ang kanyang matagumpay na tingin sa silid ng nobya. Ang paraan ng kanyang panig kay Bernardo. Ang paraan ng kanyang pagkumbinsi kay Emelina na nagkakamali ako. Si Leah, na minsan kong itinuring na pangalawang anak, na tinanggap ko sa aking tahanan, na nakasalo ko sa mga pagkain ng pamilya, ay ngayon ay nagtataksil sa akin, nagtataksil kay Emelina. Pakiramdam ko ay bumukas ang lupa sa ilalim ng aking mga paa, na parang ang lahat ng tiwala na mayroon ako sa kabutihan ng mga tao ay nawala. Isang gabi, nagpasya akong bisitahin ang bahay ni Emelina nang walang paunang abiso. Nagmaneho ako sa mga pamilyar na kalye, mabigat ang aking puso sa pag-asa na makita ang aking anak na makipag-usap sa kanya tulad ng dati. Ngunit nang pumasok ako sa sala ng kanilang bagong bahay, nakita ko si Leah na nakaupo roon ng kalmado, humihigop ng isang baso ng red wine, nakikipag-usap ng may kumpiyansa kay Bernardo. Nagtatawanan sila, nag-uusap na parang mailihim silang pinagsasaluhan na wala akong karapatan. Nang makita ako, agad na tumayo si Leah at humarang sa aking daan ng may pilit na ngiti. "Hello, Aling Andrea," sabi niya sa isang mapagmataas na tono, na parang isa akong hindi inaasahang bisita. Nagpapahinga si Emelina. Medyo pagod siya. Huwag mo na siyang abalahin pa. Kailangan niya ng kanyang kapayapaan. Nagyelo ako. Ang mga salita ni Leah ay parang isang pader na bakal na naghihiwalay sa akin mula sa aking anak. Tiningnan ko ang kanyang mga mata, sinusubukang makahanap ng bakas ng babae na minsan kong nakilala, ang isa na dating natutulog sa aking bahay, iyakapin si Emelina at iiyak kasama niya sa mga mahirap na araw. Ngunit ngayon, nakita ko lang ang isang estranghero, isang taong gustong pilitin akong lumabas sa buhay ni Emelina. Isang linggo pagkatapos ng kasal, hindi ko pa rin maalis ang pakiramdam ng pag-aalinlangan na bumabagabag sa akin. Bawat gabi, hihiga ako sa lumang kama na kahoy sa aking silid sa hasyenda, ngunit ang tulog ay hindi na dumarating ng madali tulad ng dati. Alam kong hindi ako maaaring manatiling nakatayo at walang gawin. Hindi ko maaaring hayaang mahulog ang aking anak sa isang ipu-ipo ng kasinungalingan ng walang laban. Kaya, isang hapon, habang ang ginintuang liwanag ay bumubuhos sa hardin sa harap ng bahay ni Emelina, nagpasya akong bisitahin siya ng walang paunang abiso. Baka umasa akong makahanap ng sandali upang makipag-usap sa kanya, upang ibalik siya sa akin, sa katotohanan. Nagmaneho ako sa palikulikong daan na humantong sa bagong bahay ni Emelina, mabigat ang aking puso. Ang bahay ay nakalagay sa isang maliit na hardin na may maingat na inalaga ang mga rosas, na lumilikha ng isang piraso na masyadong perpekto upang maging totoo. Lumabas ako ng kotse, huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili ko, at kumatok sa pinto. Bumukas ang pinto, at lumitaw si Emelina, nakatali ang kanyang buhok, pagod ang kanyang mukha, ngunit may mahinang ngiti nang makita niya ako. "Ma, bakit hindi mo sinabi na darating ka?" tanong niya sa isang malambot, ngunit bahagyang hindi komportable na tono. Ngumiti lang ako, sinusubukang itago ang tensyon sa loob. "Gusto ko lang dumaan at tingnan kung kumusta ka," sagot ko habang naglalakad ako papasok sa sala. Ngunit pagkapasok ko sa bahay, naramdaman ko na may mali. Nakaupo si Bernardo sa desk sa sulok na may makapal na tumpok ng mga papel sa harap niya.
Katabi niya si Emelina, pumipirma sa bawat pahina, mabilis na lumilipad ang panulat sa papel nang walang pag-aalinlangan. Walang isang segundo upang basahin, upang mag-isip. Kumunot ang noo ko, isang panlalamig ang dumaloy sa aking gulugod. Ano ang pinipirmahan mo, Emelina? Tanong ko, sinusubukang maging kaswal ang tunog, ngunit hindi inaalis ang aking mga mata sa tumpok ng mga dokumento. Tumingala si Bernardo, ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata, malamig at mapanuri. Ilang minor paperwork lang para sa isang kumpanyang sangay, ma, sabi niya sa isang boses na napakakinis na tila si nanay. Wala itong mahalaga. Lumapit ako, sinusubukang tingnan sa balikat ni Emelina upang mas makita kung ano ang pinipirmahan niya. Bakit kailangan ng kumpanya ng aking anak na lalaki na pumirma si Emelina? Tanong ko, nagsisimulang tumigas ang aking boses. Hindi ako negosyante, ngunit hindi ako tanga. Ang tumpok ng mga papel, ang pag-iwas ni Bernardo, ang lahat ay nagpahinala sa akin. Sumandal siya sa kanyang silya, nag-cruise ang kanyang mga braso, at ang kanyang tono ay naging nainis. Ang mga mag-asawa ay dapat sumusuporta sa isa't isa, ma, sabi niya, binibigyang diin ang salitang mag-asawa na parang upang ipaalala sa akin ang aking lugar. Pagkatapos ng lahat, isa tayong pamilya. Tiningnan ko si Emelina, umaasa na magsasabi siya ng isang bagay, magtatanong, ngunit tiningnan lang niya ako sandali, ang kanyang mga mata ay humihingi sa akin na huwag nang palakihin ang tensyon. Pagkatapos, tumingin siyang muli sa ibaba at nagpatuloy sa pagpirma na parang ang mga papel ay walang kabuluhan at hindi mahalaga. Malakas ang tibok ng aking puso. Ang pakiramdam ng pag-aalinlangan ay naging isang naglalagablab na apoy sa aking dibdib. Alam kong kailangan kong gumawa ng isang bagay, kumilos bago pa huli ang lahat. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Bernardo. Kumunot ang noo niya, tumayo, at lumabas sa balkonahe upang sagutin ang tawag, iniiwan kaming nag-iisa ni Emelina sa sala. Ngunit ilang segundo lamang pagkatapos, tumayo din si Emelina at bumulong. Pupunta lang ako sa banyo sandali, madyan ka lang. Tumango ako, pilit na ngumiti. Ngunit sa aking ulo, isang matapang na plano ang nabubuo na. Sa sandaling sumara ang pinto ng banyo, kumilos ako. Ang aking puso ay humampas sa aking tadyang na parang sinusubukang tumakas. Nagmadali ako sa desk at binuksan ang tumpok ng mga dokumento. Bagamat hindi ko naintindihan ang batas o negosyo, nakilala ko ang mga salita na nagpalamig sa aking dugo. Ganap na kapangyarihan sa pagpapasya, mortgage ng ari-arian, loan guarantees. Ang pangalan ng hasyenda ng mangga ay lumabas ng paulit-ulit sa bawat pahina na parang isang pulang babala. Hindi ito minor paperwork tulad ng sinabi ni Bernardo. Ito ay isang sabwatan, isang plano upang agawin ang pamana na binuo ng aking pamilya ng may pawis at luha sa loob ng maraming henerasyon. Nanginginig ang aking mga kamay, kinuha ko ang aking telepono, inactivate ang kamera, at kinunan ng larawan ang bawat pahina ng mabilis hanggat maaari. Ang tunog ng umaagos na tubig sa banyo ay parang isang ticking clock, nag-udyok sa akin na kumilos ng mas mabilis. Bawat click ng screen ay isang latigo sa aking puso, takot na matuklasan, at galit sa pagtataksil ni Bernardo. Maingat kong inayos muli ang mga dokumento, bawat detalye ay bumalik sa lugar nito, at nagmadali pabalik sa sofa, nagkukunwari na tinitingnan ang aking telepono nang lumabas si Emelina. Tiningnan niya ako, mahinang umiti. Ma, ayos ka lang ba? Mukha kang medyo tense, sabi niya sa isang nag-aalalang tono. Gusto kong sumigaw, sabihin sa kanya ang lahat, magmakaawa sa kanya na itigil ang pagpirma kaagad. Ngunit alam kong kung gagawin ko, hindi niya ako paniniwalaan. Iisipin niyang gusto ko lang sirain ang kanyang kaligayahan. Ayos lang ako, anak, sagot ko, malambot ang aking boses, kahit na sumasakit ang aking puso. Medyo pagod lang ako. Bumalik si Bernardo, ang parehong peking ngiti ay nakadikit sa kanyang mga labi. Mag-iistay ba si Mama para sa hapunan? Tanong niya, matamis ang kanyang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Umiling ako, gumawa ng dahilan. Kailangan kong bumalik sa hasyenda. May mga kailangan pang gawin. Sa susunod na lang ako magtatagal. Tumayo ako. Niyakap ko si Emelina ng buong lakas, sinusubukang itago ang mga luha na nagbabantang bumagsak. Mahal kita, anak, bulong ko sa kanyang tainga,
umaasa na mararamdaman niya ang desperasyon sa aking boses. Tumango si Emelina, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling malayo na parang isang di nakikitang pader ang naitayo sa pagitan namin. Sa pagbalik sa hasyenda, ang mga larawan ng mga numero at madilim na sugnay sa tumpok ng mga papel ay patuloy na naglalaro sa aking isip. Naalala ko ang mga araw ng aking pagkabata nang dalhin ako ng aking ama sa walang katapusang mga taniman ng mangga, tinuturuan akong alagaan ang bawat puno, bawat piraso ng lupa. Ito ang dugo ng ating pamilya, Andrea, palagi niyang sinasabi ng may boses na puno ng pagmamalaki. Kailangan mo itong protektahan anuman ang mangyari. At ngayon, ang pamana na iyon ay nasa panganib, hindi dahil sa natural na sakuna o pagbabago ng panahon, kundi dahil sa pagkainosente ng aking anak at ambisyon ng lalaking tinawag niyang asawa. Pagdating ko sa hasyenda, tumakbo ako ng diretso sa opisina, binuksan ang computer, at tinawagan si Victorio, ang abogado, na naglingkod sa aking pamilya sa loob ng maraming taon. Siya ang taong pinagkakatiwalaan ng aking ama, ang isa na tumulong sa amin na malampasan ang hindi mabilang na legal na paghihirap. Nag-email ako sa kanya ng lahat ng mga larawan na kinuha ko kasama ang isang maikling mensahe. Victorio, paki-review ang mga ito. May masama akong kutob tungkol dito. Tinitigan ko ang screen, malakas ang tibok ng aking puso sa aking dibdib. Alam kong ang ginawa ko lang ay maaaring magbago ng lahat, na pumapasok ako sa isang labanan na hindi ako sigurado kung maaari kong manalo. Kinabukasan, nagising ako ng mas maaga kaysa karaniwan, habang ang unang liwanag ng bukang liwayway ay sumisikat sa mga taniman ng mangga ng hasyenda. Hindi ako makatulog. Ang mga numero at kahina-hinalang sugnay sa mga dokumento ay patuloy na umiikot sa aking ulo na parang isang patuloy na babala. Gumawa ako ng isang tasa ng itim na kape at umupo sa tabi ng bintana, tinitingnan ang mga bukirin, sinusubukang pakalmahin ang sarili ko. Ngunit sa loob, isa pa rin akong bundle ng nerbiyos, galit sa pagtataksil ni Bernardo at takot para sa kinabukasan ni Emelina. Alam kong kung hindi ako kikilos kaagad, ang lahat ng binuo ng aking pamilya ay maaaring gumuho sa isang iglap. Kaya, nagsuot ako ng lumang sweater, kinuha ang susi ng kotse, at nagmaneho ng diretsyo sa opisina ni Victorio sa sentro ng bayan. Ang opisina ni Victorio ay nasa ikalawang palapag ng isang lumang gusali na may mga mansa sa dingding at isang amoy ng papel at tinta na nakabitin sa hangin. Ang mga kahoy na istante na puno ng naninilaw na mga file ay nagbigay ng isang pakiramdam ng tiwala na parang nasaksihan ng lugar ang mga kagalakan at kalungkutan ng maraming pamilya. Umupo ako sa isang gamit na silya na gawa sa balat sa tapat ng oak desk ni Victorio. Siya, sa kanyang ganap na puting buhok at salamin na dumudulas sa kanyang ilong, ay tumingin sa akin sa ibabaw ng mga larawan na ipinadala ko sa kanya noong nakaraang gabi. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kalungkutan, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling kalmado tulad ng dati. Aling Andrea, sinimulan niya, umiling ng may panghihinayang. Ang kutob mo ay ganap na tama. Ang mga ito ay napakadelikadong mga dokumento ng kapangyarihan sa pagpapasya. Sa pirma ni Emelina, may ganap na kontrol si Bernardo na gamitin ang mga ari-arian at reputasyon ng hasyenda ng mangga bilang collateral upang kumuha ng utang, ipamortgage ang ari-arian at kahit magbenta ng isang bahagi nito. Ang kanyang mga salita ay parang isang hampas ng martilyo na dumiretso sa aking puso. Naramdaman kong umikot ang silid at mahigpit kong hinawakan ang mga braso ng silya hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Ganap na kontrol. Ulit ko, nanginginig ang boses na parang hindi ako makapaniwala. Ibig mong sabihin, maaari niyang kunin ang lahat sa pirma lang ni Emelina? Tumango si Victorio, mabigat ang kanyang tingin sa kaseryosohan. Binaliktad niya ang ilan pang pahina at lumambot ang kanyang boses, sinusubukang palambutin ang kalupitan ng katotohanan. Mas masahol pa, natuklasan ko na si Alejandro Reyes, ang pinsan ni Bernardo, ay lumilitaw din sa ilan sa mga addendum. Ginamit nila ang apelyido ng pamilyang Mangga upang makakuha ng multimilyong piso na utang mula sa malalaking bangko sa Makati. Nanginginig ako, ramdam ang isang malamig na hangin na dumaloy sa aking gulugod. Alejandro Reyes. Hindi pamilyar ang pangalan. Nakita ko siya ng ilang beses, isang matangkad, matipunong lalaki na may hindi mapakali na mga mata na palaging lumilitaw sa tabi ni Bernardo sa mga party. Ano ang ibig mong sabihin niyan, Victorio? Tanong ko sa isang garalgal na boses, halos pabulong.
Kung mabigo ang mga negosyo ni Bernardo, ano ang mangyayari? Tiningnan niya ako ng diretso sa mata nang hindi umiiwas. Iyan nga, Aling Andrea. Kung mabigo ang kanyang mga negosyo, ang lahat ng utang ay babagsak kay Emelina at sa iyong pamilya. Hindi nagpahiram ng pera ang bangko dahil nagtiwala sila kay Bernardo, kundi dahil nagtiwala sila sa brand ng Chestnut, ang reputasyon na binuo ng iyong pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Tumayo ako mula sa aking upuan, hindi makatayo ng tahimik. Naglakad ako pabalik-balik sa maliit na silid, ang aking takong ay kumakalansing sa sahig na kahoy sa ritmo, kasama ang mga busina ng kotse sa labas na parang martilyo na humahampas sa aking sentido. Naisip ko ang hasyenda, ang mga umaga na iyon nang dalhin ako ng aking ama sa mga hanay ng mga puno ng mangga, tinuturuan akong alagaan ang bawat piraso ng lupa. Ito ang ating dugo, Andrea, palagi niyang sinasabi ng may pagmamalaki. Hindi lang ito lupa. Ito ay kasaysayan. Ito ang tiwala ng mga taong nagtatrabaho para sa atin. At ngayon, ang lahat ng iyon ay nasa panganib dahil sa isang taong minsan kong tinawag na aking manugang. Lumingon ako kay Victorio, nanginginig ang aking boses, ngunit puno ng determinasyon. Ano ang gagawin natin, Victorio? Hindi ko siya hahayaang sirain ang aking pamilya. Inayos niya ang kanyang salamin at nagsalita ng kalmado, ngunit matatag. Sa ngayon, kailangan tayong manatiling ganap na kalmado, Aling Andrea. Hindi mo maaaring hayaang mapagtanto ni Bernardo na natuklasan mo ang lahat. Kung may hinala siya, susubukan niyang itago ang ebidensya o pabilisin ang kanyang plano. Kailangan natin ng mas maraming ebidensya. Kailangan natin ng oras upang ganap na ilantad ang kanyang sabwatan. Kinalabog niya ang desk na parang upang bigyang diin ang kanyang punto. Magsisimula akong mag-imbestiga sa mga transaksyon na naugnay kay Alejandro Reyes at sa mga bangko. Ngunit ikaw, kailangan mong magpatuloy sa pagmamasid. Kailangan mong panatilihin ang pakikipag-ugnayan kay Emelina. Huwag mo siyang hayaang pumirma ng anumang dokumento pa. Tumango ako, bagamat sa loob ko ay nakaramdam ako ng isang ipu-ipo ng emosyon. Galit ako, walang magawa, takot. Paano ko kukumbinsihin si Emelina gayong nagpasya siyang magtiwala kay Bernardo at Lia kaysa sa akin? Paano ko siya poprotektahan kung ayaw man lang niya magpabantay? Umalis ako sa opisina ni Victorio at natagpuan ang sarili ko sa masisikip na kalye ng bayan. Ang ingay ng mga kotse ng mga nagtitinda sa kalye ay isang magulong halo ng mga tunog na hindi makapagpalubog sa matinding pagtibok ng aking puso. Sa pagbalik sa hasyenda, hindi ko mapigilan ang pag-iisip tungkol sa mga manggagawa na kasama ng aking pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Inilarawan ko sila roon sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nagdidilig, nag-aani ng mangga, nag-aalaga sa bawat puno na parang sarili nila. Nagtiwala sila sa akin, sa pamilyang mangga, tulad ng pagtitiwala ng aking mga magulang sa kanila. Sumikip ang aking dibdib sa pag-iisip na ang lahat ng iyon ay maaaring mawala dahil lamang sa pagka-inosente ni Emelina at ambisyon ni Bernardo. Mahigpit kong hinawakan ang steering wheel at sumumpa sa sarili ko na hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ang habang buhay na pagsisikap ng aking mga magulang at sarili ko ay hindi magiging abo dahil sa isang manloloko. Nang gabing iyon, nagtapon ako at bumalik sa lumang kama na kahoy. Ang mahinang liwanag ng buwan ay sumasala sa puwang sa kortina at nagtatapon ng mga pattern sa kisam. Ang hangin na humuhuni sa mga puno ng mangga ay parang mga bulong ng babala na nagpapanatili sa akin mula sa pagtulog. Ang mga numero at sugnay mula sa mga papel na kinunan ko ng larawan ay naglaro sa aking ulo, isang paalala na naubos na ang oras. Alam kong hindi ako maaaring umasa lamang sa mga larawan na iyon. Hindi ako maaaring magtiwala lang na makakahanap si Victorio ng paraan upang protektahan si Emelina at ang hasyenda. Kailangan ko ng mas malinaw na katibayan. Kailangan ko ng isang katotohanan na sapat na malakas upang ilantad ang plano ni Bernardo. At kaya, sa mabigat na katahimikan ng gabi, gumawa ako ng isang desisyon na hindi ko kailanman inakala. Kukuha ako ng isang pribadong investigador. Kinontak ko si Victorio kinabukasan, nanginginig ang aking boses habang nagtatanong kung may kilala siyang mapagkakatiwalaan na makakatulong sa akin na maghukay ng mas malalim sa bagay na ito. Hindi siya nag-atubiling irekomenda si Ginoong Isaac Fuentes, isang dating investigador ng pulisya na may higit sa 20 taong karanasan na pinagkakatiwalaan niya na parang kaibigan.
Kung may sinuman na makakatuklas ng katotohanan, si Isaac iyon, sabi niya sa isang matatag na boses. Nag-ayos ako upang makilala si Isaac sa isang maliit na tindahan ng kape sa labas ng bayan, isang lugar kung saan walang nakakakilala sa akin, upang maiwasan ang mausisa na mga tingin ng mga tao sa bayan. Nang dumating ako, nandoon na si Isaac, isang lalaki na may edad na may weathered face, at matalim na mga mata na tila nakakakita sa anumang lihim. Binati niya ako ng may bahagyang tango at dumiretso sa punto. Ano ang gusto mong imbestigahan ko, Aling Andrea? Kailangan ko ng lahat ng impormasyon na mayroon ka. Sinabi ko sa kanya ang lahat, mula sa nakakahiyang mga puna ni Bernardo sa kasal hanggang sa tumpok ng kahina-hinalang mga papel na pinirmahan ni Emelina. Ibinigay ko sa kanya ang mga larawan na kinuha ko ng lihim, naputol ang aking boses sa isang pinaghalong galit at kawalan ng magawa. Nakikinig si Isaac ng walang paghinto, maingat, kumukuha ng mga tala sa isang maliit na notebook. Magsisimula ako kaagad, sabi niya, kalmado ngunit matatag ang kanyang tono. Iwan mo sa aking mga kamay. Magkakaroon ako ng unang resulta sa loob ng ilang araw. Tumango ako, pakiramdam ko ay isang bahagi ng pasanin ang inalis mula sa aking mga balikat, bagamat sa kaibuturan, alam kong ang katotohanan na dadalhin sa akin ni Isaac ay maaaring mas masakit. Pagkalipas lang ng 3 araw, tinawagan ako ni Isaac sa isang maliit na hotel sa sentro ng Makati. Nang pumasok ako sa pribadong silid na inupahan niya, naglagay siya ng isang makapal, maingat na selyadong brown na envelope sa harap ko. Kailangan mong ihanda ang sarili mo, sabi niya ng may seryosong tingin. Binuksan ko ang envelope nang nanginginig ang mga kamay, at ang nakita ko sa loob ay nagpalamig sa dugo sa aking mga ugat. Lumitaw ang isang serye ng mga litrato. Si Bernardo, sa kanyang tipikal na mayabang na ngiti, ay magkahawak kamay sa isang bata, maganda at eleganting babae. Lumalabas sila sa mga mamahaling restaurant sa Makati, mula sa eksklusibong mga tindahan na may dalang mga bag na may makintab na logo. Sa isa sa mga larawan, mahinahon niya itong hinawakan sa baywang, na parang si Emelina, ang aking anak, ay hindi kailanman umiral. Sumabog ang galit sa aking dibdib, sobrang tindi na halos hindi ako makahinga. Sino siya? Tanong ko sa isang garalgal na boses. Inayos ni Isaac ang kanyang salamin, grave at maingat ang kanyang tono. Ang pangalan niya ay Vina Garcia, isang empleyada sa isang bangko sa Makati. Sinusundan ko sila sa loob ng ilang araw. Madalas silang nagkikita, hindi lang sa mga pampublikong lugar, kundi pati na rin sa isang apartment na inupahan ni Bernardo sa pangalan ng kumpanya. Huminto siya na parang upang bigyan ako ng oras upang iproseso ito. Ngunit hindi lang iyon. Mayroon akong kailangan mong marinig. Ibinigay niya sa akin ang isang maliit na USB drive na may tingin na tila nagbabala na ang maririnig ko ay magbabago ng lahat. Bumalik ako sa hasyenda, ikinulong ang pinto ng opisina, at isinaksak ang USB sa computer. Ang aking puso ay humampas na parang alam na nito na ang maririnig ko ay sisira sa kaunting pag-asa na natitira sa akin. Ang pamilyar na boses ni Bernardo ay dumating ng malamig at krudo na parang isang matalim na kutsilyo. Ang Emelina na iyon ay napakadaling lokohin. Hanggat pumirma siya sa mga papel, ang buong yaman ng pamilyang Mangga ay malapit nang nasa ating mga kamay. At ang matanda niyang ina, na laging nagkukunwari na napakatalino, ay magtatapos sa luha kapag pinirmahan niya ang sarili niyang mga papel ng pagkalugi ng hasyenda. Kukuha tayo ng diborsyo. Kukumbinsihin siya ni Emelina. Tingnan mo. Mahal na mahal niya ang kanyang anak. Ang malakas na tawa ni Vina ay umalingaw na parang isang mas malalim na hiwa sa aking dibdib. Ang galing mo, sabi niya, ang pagtitiis sa isang baboy na maliit para sa isang kayamanan ay sulit. Pareho silang sumabog sa tawa. Ang ligaw na tawa na iyon ay umalingaw sa silid at nagpaninginig sa akin sa galit. Mabilis kong pinunasan ang galit na luha na tumakas, mahigpit na hinawakan ang aking rosaryo hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Ang mga salita na iyon ay hindi lamang isang pagtataksil kay Emelina. Ang mga ito ay isang sampal sa mukha sa akin, sa pag-ibig na ibinigay ko sa aking anak. Gusto kong sumigaw, sirain ang lahat. Ngunit alam kong ang galit ay hindi makapagliligtas kay Emelina. Kailangan kong kumilos. Kailangan ko ng katibayan at isang plano. Nagpatuloy si Isaac sa kanyang ulat, ang kanyang boses ay walang emosyon ngunit mabigat sa bigat. Natuklasan ko ang isang mahalagang detalye, Aling Andrea.
Si Bernardo ay may malaking alitan sa sarili niyang kapatid, si Arturo. Sabi nila, minsan silang nag-away, halos mamatay dahil sa pera. Si Arturo ang kasosyo ni Bernardo, ngunit niloko siya ni Bernardo. Kinuha niya ang malaking halaga ng pera at iniwan ang pamilya ni Arturo sa pagkawasak. Kung kailangan mo ng isang saksi, si Arturo ang maaaring maging susi. Ang mga salita ni Isaac ay parang isang sinag ng pag-asa sa kadiliman. Tiningnan ko siya ng may determinadong tingin, bagamat sumasakit pa rin ang aking puso. Tama ka. Kung alam ni Arturo ang katotohanan tungkol kay Bernardo, maaari niya akong tulungan. Alam mo ba kung nasaan si Arturo? Tumango si Isaac at binigyan ako ng isang piraso ng papel na may address ng isang dive bar sa labas ng bayan. Regular siyang nandoon, sabi niya. Ngunit kailangan mong maging maingat. Hindi madaling pakitunguhan si Arturo, lalo na kapag pinag-uusapan ang kanyang kapatid. Hinawakan ko ang papel, pakiramdam ko ay nahawakan ko ang isang marupok, ngunit mahalagang pagkakataon. Patuloy mo siyang panoorin, sabi ko sa isang matatag na boses. Kailangan kong malaman ang lahat ng ginagawa niya, kung saan siya pupunta, at hahanapin ko si Arturo. Tumango si Isaac, at nakita ko sa kanyang mga mata na naintindihan niya na itinataya ko ang lahat sa laban na ito. Gagawin ko ang aking makakaya, Aling Andrea, sabi niya. Magtiwala ka sa akin. Bitbit ang papel na naglalaman ng address ng bar sa labas ng bayan mula kay Isaac. Sumakay ako sa kotse, determinado, ngunit nag-aalala rin. Ang daan patungo sa bar ay makipot at paikot-ikot, napapalibutan ng tuyong bukirin at maliliit na barong-barong. Nang itulak ko ang pinto at pumasok, ang amoy ng murang alak at usok ng sigarilyo ay tumama sa aking ilong na hinaluan ng isang malungkot na awit na ranchera na nagmumula sa isang lumang speaker. Madilim ang bar. Ilang malalabong dilaw na bombilya lang ang nakabitin mula sa kisam. Tumingin ako sa paligid, hinahanap si Arturo, na sinabi ni Isaac na isang regular, nalulunod ang kanyang kalungkutan sa alak halos araw-araw. At sa katunayan, nakita ko siya sa pinakamadilim na sulok ng bar, nakaupo mag-isa sa harap ng isang kalahating walang laman na bote ng serbesa. Mukhang pagod si Arturo. Ang kanyang mukha ay may malalim na mga kulubot na parang masyadong marami ang kinuha sa kanya ng buhay. Ang kanyang mga mata ay maulap, mabigat sa kalungkutan, ngunit nagtataglay pa rin ng isang matalim na kislap na parang isang taong nagtiis ng matinding pagdurusa. Huminga ako ng malalim, lumapit, at humila ng isang silya upang umupo sa tapat niya. Kumusta, sabi ko, pilit na pinapanatiling kalmado ang aking boses, bagamat malakas ang tibok ng aking puso. Ako si Andrea Manga, ang biyena ni Bernardo, ang kapatid mo. Tumingala si Arturo, nakaukit sa kanyang mukha ang pagod at kawalan ng pag-asa. Nagbigay siya ng isang mahina, hindi pala kaibigan ng ngiti. Dumating ka ba upang ipagtanggol ang anak na iyan nang ang kanyang boses ay puno ng kapaitan? Kung gayon, umalis ka. Ayaw kong marinig ang anumang bagay tungkol sa kanya. Naramdaman ko ang galit sa bawat salita na sinabi niya. Ngunit sa halip na takutin ako, nagbigay ito sa akin ng pag-asa. Kung galit na galit si Arturo kay Bernardo, marahil siya ang susi upang ilantad ito. Hindi, sagot ko, matatag ang aking boses nang hindi umiiwas sa kanya. Dumating ako dahil ako, tulad mo, ay biktima niya. Kumunot ang noo ni Arturo, nagulat sandali, ngunit walang sinabi. Tumango lang siya upang magpatuloy ako. Kinuha ko ang brown na envelope na ibinigay sa akin ni Isaac mula sa aking bag at inilagay ito sa mesa. Kailangan mong makita ito, sabi ko, pinababa ang aking boses. Ito ang ebidensya ng ginagawa ni Bernardo sa aking anak, sa aking pamilya. Binuksan ko ang envelope at kinuha ang mga larawan ni Bernardo, kasama si Vina Garcia, ang babae na kasama niya sa Makati. Itinulak ko ang mga ito patungo kay Arturo, isa-isa, na parang inaalis ko ang maskara ng kanyang kapatid, patong-patong. Kinuha ito ni Arturo, nanginginig ang kanyang mga kamay nang makita si Bernardo na yakap si Vina, tumatawa sa mararangyang restoran. Ang bastos na iyan, bulong niya, ang kanyang boses ay makapal sa galit. Kinuha ko ang aking telepono at pinatugtog ang recording na ginawa ni Isaac. Ang boses ni Bernardo ay narinig ng malamig at krudo, ang Emelina na iyan ay isang tanga, madaling target. Kung pipirmahan lang niya ang mga papel, ang buong yaman ng Mangga ay malapit nang nasa ating mga kamay. Ang crystal clear na tawa ni Vina ay parang isa pang kutsilyo na umiikot sa aking sikmura.
Ang galing mo, sabi niya, ang pagtitiis sa isang baboy na maliit para sa isang kayamanan ay sulit. Habang mas nakikinig siya, mas naging madilim ang mukha ni Arturo. Mahigpit niyang hinawakan ang bote, ang mga ugat sa kanyang mga kamay ay nakausli na parang malapit ng sumabog. Nang matapos ang recording, tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay pula, mula sa alak o galit, hindi ko masabi. Hindi siya kailanman nagbago, sabi ni Arturo, ang kanyang boses ay may emosyon at sama ng loob. Niloko niya kaming lahat, kinuha ang lahat ng ipon ng aming mga magulang na kanilang inipon sa buong buhay nila. Ang aking ama, dahil sa kawalan ng pag-asa, ay nagkaroon ng stroke at namatay. Ang aking ina ay nagkasakit ng malubha dahil sa sakit. At hindi man lang siya nagpakita sa bahay. Sumumpa ako na hindi ko siya patatawarin. Ang mga salita ni Arturo ay parang isang nagielong hangin, ngunit sa parehong oras, nag-apoy sila ng isang kislap ng pag-asa sa akin. Natanto ko na hindi lang siya isang saksi. Siya ay isang taong nagbahagi ng aking sakit. Isa pang taong tinaksil ni Bernardo. Alam kong nagdusa ka ng labis dahil sa kanya, sabi ko, pinapalamig ang aking boses ngunit nananatiling matatag. At ako rin. Sinasamantala niya ang aking anak na si Emelina upang sakupin ang hasyenda ng aking pamilya. Ngunit hindi ko siya hahayaang manalo. Ginoong Arturo, kailangan ko ang tulong mo. Magbigay ka ng pahayag at tumestigo. Tulungan mo akong dalhin siya sa hustisya. Hindi ko lang ito ginagawa upang mabawi ang ari-arian. Higit sa lahat, ginagawa ko ito upang iligtas ang aking anak. Nanatiling tahimik si Arturo, ang kanyang tingin ay nakatuon sa bote ng serbesa sa harap niya. Nakita ko na nakikipaglaban siya sa isang panloob na labanan sa pagitan ng sakit ng nakaraan at pag-aalinlangan tungkol sa iminumungkahi ko. Biglang tumahimik ang bar, ang tanging tunog ay ang malungkot na musikang ranchera sa malayo. Naghintay ako, hindi naglakas loob na pilitin siya, ngunit ang aking puso ay humampas na parang bawat segundo na lumipas ay isang lumilipas na pagkakataon. Sa wakas, tumingala si Arturo, ang kanyang mga mata ngayon ay malamig at determinado. Sige, sabi niya sa isang matatag na boses. Sasabihin ko sa kanila ang lahat. Tutulungan kita. Tumango ako, pakiramdam ko ay isang malaking bigat ang inalis mula sa aking mga balikat. Salamat, sagot ko, nanginginig ang aking boses sa emosyon. Sama-sama nating pigilan siya. Hindi sumagot si Arturo, tumungo lang siya. Ngunit sa kanyang mga mata, nakilala ko ang parehong determinasyon na nasa akin. Kami, dalawang taong sinaktan ng parehong lalaki, ay naging mga kaalyado sa isang walang humpay na labanan. Sa hindi maikakailan na ebidensya sa aming mga kamay, naramdaman ko na parang maihawak akong matalim na espada na handang hiwain ang lahat ng kasinungalingan. Si Victorio, sa pag-iingat at katatagan ng isang bihasang abogado, ay nagsampa ng kaso sa aking ngalan laban kay Bernardo at sa kanyang mga kasabwat, kasama na si Alejandro Reyes, para sa pandaraya, paglustay at paglabag sa tiwala. Alam kong ang paglilitis na ito ay hindi lamang isang legal na labanan, kundi isang pagkakataon din upang bawiin ang hustisya para kay Emelina, para sa hasyenda ng mangga at para sa sarili kong pagmamalaki. Sa araw ng paglilitis, nagising ako ng maaga habang ang bukang liwayway ay sumisikat pa lang sa mga taniman ng mangga. Nakatayo ako sa harap ng salamin, inaayos ang simpleng puting blusa at mahabang palda na pinili ko upang magpakita ng kalmado, ngunit katatagan din. Sa loob, kinakabahan ako, balisa, na parang papasok ako sa isang labanan na hindi ko alam kung maaari kong manalo. Ngunit nang naisip ko si Emelina, ang pagka-inosente sa kanyang mga mata at ang mga pagpapahiya ni Bernardo, mahigpit kong hinawakan ang rosaryo sa aking mga kamay at sinabi sa sarili ko, kailangan kong gawin ito para sa aking anak. Puno ang silid hukuman ng estado ng Michigan. Tila ang buong bayan ay dumating, mula sa mga manggagawa sa bukid na nagtrabaho sa aking hasyenda hanggang sa mga ginang mula sa palengke at mga kapitbahay na dating bumulong sa likod ko. Isang bulungan ng pag-uusisa at tensyon ang pumuno sa hangin. Umupo ako sa harap na hilera sa tabi ni Victorio, sinusubukang panatilihin ang isang tahimik na ekspresyon, bagamat malakas ang tibok ng aking puso sa aking dibdib. Pumasok sina Bernardo at Alejandro sa silid hukuman ang may karaniwan nilang mayabang na kumpiyansa. Nakasuot si Bernardo ng tailored suit, isang mayabang na ngiti sa kanyang mukha na parang naniniwala siya na walang sinuman ang makakahawak sa kanya.
Sinundan siya ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay sumisipat sa paligid ng nerbiyoso, bagamat nagkukunwari siyang kalmado. Pinanood ko sila, ramdam ang pag-init ng dugo sa aking mga ugat. Ngunit nang magtagpo ang aking mga mata sa kay Emelina, ang sakit ay tumusok sa akin muli. Nakita ko siyang pumasok kasama si Lee, maputla ang kanyang mukha, pula ang kanyang mga mata mula sa pag-iyak. Iniwasan ni Emelina ang aking tingin, nakayuko ang kanyang ulo, ang kanyang itim na buhok ay nahuhulog sa kanyang mukha. Hinawakan ni Lee ang kanyang kamay at bumulong sa kanya ng isang bagay, ngunit nakita ko ang pagkalito sa bawat kilos ng aking anak. Mukha siyang isang nakulong na munting ibon, hindi alam kung saan lilipad. Ang hukom, isang lalaking may edad na may istriktong mukha, ay hinampas ang kanyang gavel upang simulan ang paglilitis. Tumayo si Victorio at iprinesenta ang kaso ng may malinaw, matatag na boses. Detalyado niya ang sabwata ni Bernardo mula sa panlilinlang kay Emelina na pumirma ng mga dokumento ng kapangyarihan sa pagpapasya hanggang sa paggamit ng prestihiyo ng hasyenda ng mangga upang makakuha ng malalaking utang. Bawat salita na sinabi niya ay parang isang palaso na tumatama sa target nito na nagdudulot ng kaguluhan sa buong silid hukuman. Ngunit ang sandali na talagang kumuha ng aking hininga ay nang hilingin ni Victorio na i-play ang recording na nakuha ni Isaac. Nang umalingaw ang boses ni Bernardo sa mga speaker, sumambulat ang buong silid. Ang Emelina na iyon ay isang tanga, madaling manipulahin. Hanggat pumirma siya sa mga papel, ang buong pamana ng mangga ay malapit nang nasa ating mga kamay. Ang mga insulto ng baboy na mataba, ang mga plano upang agawin ang mga ari-arian. Ang lahat ay nalantad sa harap ng dose-dosenang mga mata na hindi makapaniwala. Ang mga bulungan ng galit ay kumalat na parang isang tumataas na tubig. Tiningnan ko si Emelina at nakita siyang nagyelo, malaki ang kanyang mga mata sa takot. Tinitigan niya si Bernardo na parang hindi siya makapaniwala na ang lalaking mahal niya ay makapagsasabi ng ganoong mga salita. Ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang kislap ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Si Lee, na nakaupo sa tabi niya, ay mabilis na bumulong ng isang bagay sa kanyang tainga, mahigpit na pinipisil ang kamay ng dalaga na parang upang pigilan siya. Ngunit si Emelina, sa isang hindi inaasahang sandali, ay hinila ang kanyang kamay mula sa kay Lee at sinabi sa isang nanginginig ngunit matatag na boses, "Hindi, Lee, huwag kang magsalita." Nakita ko ang litong ekspresyon ni Lee, ang peking ngiti na nawawala sa kanyang mga labi. Nakaramdam ako ng kaunting ginhawa, bagamat nandoon pa rin ang sakit. Nasasaktan si Emelina, at sa kabila ng lahat ng pagtatangka ko na babalaan siya, hindi ko mapigilan ang sandaling ito. Ang rurok ng paglilitis ay dumating nang tumayo si Arturo. Mukha siyang napakaiba mula sa huling pagkakataon na nakita ko siya sa bar. Ngayon, nakasuot siya ng malinis na kamiseta, nakasuklay ang kanyang buhok, bagamat ang kanyang mukha ay nagtataglay pa rin ng mga marka ng pagdurusa. Nagsimula siyang magsalita sa isang garalgal, emosyonal na boses. "Ako ang kapatid ni Bernardo," sabi niya, tinatanaw ang silid hukuman bago tumigil ang kanyang mga mata sa kanyang kapatid. Ngunit hindi ako narito upang ipagtanggol siya. Nandito ako upang sabihin ang katotohanan. Niloko niya ang aking pamilya at kinuha ang lahat ng ipon na natipon ng aking mga magulang sa buong buhay nila. Ang aking ama, dahil sa kawalan ng pag-asa, ay nagdusa ng stroke at namatay, at ang aking ina ay nasa ospital ngayon na walang pera para sa paggamot. Ang lahat ay dahil kay Bernardo. Tumahimik ang silid hukuman. Ang tanging tunog ay ang boses ni Arturo, mabigat na parang isang lapida. Sinabi niya kung paano nangako si Bernardo ng mga pamumuhunan at pagkatapos ay tumakas kasama ang pera. Kung paano siya nagmakaawa sa kanyang kapatid na bumalik at nakatanggap lamang ng katahimikan. Wala siyang puso, sabi ni Arturo, naputol ang kanyang boses. Wala siyang pakialam sa sinuman kundi sa sarili niya. Tiningnan ko si Bernardo at nakita siyang sumisigaw ng galit. "Nagsisinungaling ka. Naiinggit ka lang sa akin." Ngunit ang kanyang mga sigaw ay nalunod sa galit sa silid. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang ganap na pagkatakot sa mga mata ng lalaki na palaging naniniwala sa sarili niya na isang panalo. Pagkatapos ng mga closing argument, nang magtapos si Victorio sa isang malakas na panawagan para sa hustisya, isang malalim na katahimikan ang bumagsak sa silid hukuman. Ang hukom na may istriktong mukha ay tinanaw ang silid hanggang sa huminto ang kanyang mga mata kay Emelina.
Binibining Emelina Mangga, sabi niya sa isang grave, malinaw na boses. Mayroon ka bang anumang nais sabihin bago magpasa ng hatol ang korte? Ang buong silid ay nagpipigil ng hininga. Tinignan ko si Emelina. Tumigil ang aking puso. Tumayo siya, nanginginig, inilalagay ang kanyang mga kamay sa likod ng upuan para sa suporta. Nakita ko ang kanyang mga labi na nakapikit, ang kanyang tingin ay tumitingin kay Bernardo, at pagkatapos ay huminto sa akin sandali, ngunit sapat na mahaba upang makita ko ang sakit at determinasyon sa kanyang mga mata. Ako ay nalinlang, sabi ni Emelina, nanginginig ang kanyang boses, ngunit puno ng katatagan. Nagtiwala ako sa isang taong hindi karapat-dapat. Gusto ko ng diborsyo. Ang kanyang mga salita ay tumunog na parang kulog na umalinggaw sa tahimik na silid hukuman. Sumambulat ang buong korte sa mga bulungan, ngunit ang tanging naririnig ko ay ang matinding pagtibok ng sarili kong puso. Tiningnan ko si Bernardo at nakita siyang sumigaw, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pagkatakot. Namutla ang kanyang mukha, na parang ang buhay ay naubos mula sa kanya. Emelina, hindi mo ito magagawa, sigaw niya, pumutok ang kanyang boses, ngunit ang kanyang mga salita ay nawala sa ilalim ng tunog ng gavel ng hukom. Hinampas ng hukom ang kanyang gavel, humihingi ng katahimikan. Tiningnan niya ang mga papel sa harap niya at ibinigay ang hatol sa isang malamig na boses. Ang akusado, si Bernardo Reyes, ay natagpo ang nagkasala ng organized fraud at paglabag sa tiwala at sinentensyahan ng 7 taon na pagkakakulong. Ang akusado, si Alejandro Reyes, bilang isang kasabwat, ay tumatanggap ng sentensya ng 3 taon na pagkakakulong. Sumambulat muli ang silid hukuman, sa pagkakataong ito ay may palakpakan at bulungan ng kaluwagan. Nakaupo lang ako roon, pakiramdam ko ay isang malaking bigat ang inalis mula sa aking mga balikat. Ngunit sa parehong oras, sumasakit ang aking puso habang pinapanood ko si Emelina na yumuko ang ulo, ang luha ay dumaloy sa kanyang mukha. Nang pumasok ang pulisya at kinamkaman sina Bernardo at Alejandro, nakita ko si Bernardo na sinubukang lumingon, hinahanap ang tingin ni Emelina, ngunit hindi siya tumingin sa kanya. Sinamahan sila ng mga opisyal patungo sa labasan, at nang bumukas ang pinto, nakita ko si Vina Garcia, ang mistress ni Bernardo, na naghihintay sa kanya sa pasilyo. Nakatayo. Siya na nakakrus ang kanyang mga braso sa isang nakamamanghang damit, ngumingiti ng may paghamak. Wala akong gustong gawin sa isang failure, sabi niya sa isang matalim na boses na sapat na malakas para marinig ng lahat sa paligid. Kaya ito na ang paalam. Wala ka ng silbi sa akin ngayon. Pagkatapos noon, tumalikod siya at lumakad palayo, ang kalansing ng kanyang mga takong sa sahig na bato ay umalinggaw na parang isang huling deklarasyon. Sumigaw si Bernardo sa desperasyon, ngunit ang kanyang boses ay nawala habang sumasara ang pinto. Tiningnan ko si Lia, na tahimik na kinukuha ang kanyang bag, nakayuko ang kanyang ulo, sinusubukang lumabas ng hindi napapansin. Ang mapanuksong mga tingin ng mga naroroon, ng kanyang dating mga kapitbahay at kaibigan, ay sumunod sa kanya na parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Wala akong naramdamang kasiyahan sa panonood sa kanya ng ganito. Sa halip, isang malalim na kalungkutan ang dumaloy sa akin. Si Lee ay naging bahagi ng buhay ni Emelina. Minahal ko pa nga siya na parang anak. Ngunit pinili niyang maging nasa maling panig. At ngayon, kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Nang matapos ang paglilitis, pumunta ako kay Emelina. Nakatayo siya roon, nanginginig ang kanyang mga balikat, nawala ang kanyang tingin. Kinuha ko ang kanyang kamay at naramdaman kung gaano kalamig ang kanyang marupok na mga daliri. Ma, bulong niya, putol ang kanyang boses. Patawarin mo ako, ma, hindi ako nakinig sa iyo. Niyakap ko siya ng mahigpit, hinayaan siyang umiyak ng husto sa aking balikat. Ayos lang, anak, sabi ko, nabulunan ang aking boses. Nandito ako. Palagi akong narito para sa iyo. Naramdaman ko ang kanyang mainit na luha na bumasa sa aking damit. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko na parang bumalik ang aking munting dalaga, ang isa na tatakbo sa akin sa tuwing madadapa siya. Lumabas kami ng courthouse na magkahawak kamay sa ilalim ng araw na napakaliwanag na nakakasilaw. Ang sinag nito ay nagbigay liwanag sa daan na bato na parang nagbubukas ng isang bagong daan para sa aming dalawa. Tiningnan ko si Emelina at nakita pa rin ang kalungkutan sa kanyang mga mata, ngunit pati na rin ang isang kislap ng kaluwagan.
Ma, sabi niya sa isang malambot ngunit matatag na boses. Gusto ko nang umuwi sa hasyenda. Tumango ako, mahigpit na pinisil ang kanyang kamay, pakiramdam ko ay nabawi ko ang isang piraso ng aking puso. Ilang linggo pagkatapos ng paglilitis, opisyal na inaprubahan ng korte ang kahilingan ni Emelina para sa diborsyo. Natanggap ko ang balita mula kay Victorio sa isang maikling tawag. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit hindi niya maitago ang kanyang kagalakan. Aling Andrea, kumpleto na ang lahat ng paperwork. Malaya na si Emelina, sabi niya. Tumango ako, bagamat hindi niya ako makita, pakiramdam ko ay isang malaking bato ang inalis mula sa aking dibdib. Nakatayo ako sa beranda ng bahay, tinitingnan ang walang katapusang mga taniman ng mangga, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam ako ng kapayapaan. Si Emelina, ang aking anak, ay nagpasya na bumalik upang manirahan sa hasyenda ng mangga, ang kanyang tunay na tahanan, kung saan ko siya pinalaki ng buong pag-ibig at pag-asa. Nang unang araw na bumalik si Emelina, nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng taniman ng mangga, kung saan ang mga hanay ng mga puno na puno ng prutas ay umuugoy sa hangin. Ang liwanag ng umaga ay sumikat sa kanyang itim na buhok na nagpakintab sa mga patak ng hamog sa mga dahon. Huminga ng malalim si Emelina na parang gustong lubos na i-absorb ang amoy ng mamasa-masang lupa, ang amoy ng bulaklak ng mangga, at ang kanyang bagong natagpuang kalayaan. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at nanginginig ang kanyang boses. Ma, humihingi ako ng tawad. Patawarin mo ako dahil hindi ako naniwala sa iyo, dahil iniwan kitang harapin ang lahat ng iyon ng mag-isa. Ang kanyang mga salita ay tumusok sa akin na parang isang kutsilyo, ngunit hindi ito sakit. Ito ay isang pinaghalong kalungkutan at kagalakan. Lumapit ako sa kanya, niyakap siya ng mahigpit, at hinimas ang kanyang nanginginig na likod. Ayos lang, anak ko, bulong ko, nabulunan ang aking boses. Ang mahalaga ay nasa bahay ka na ngayon. Ikaw at ako ay magsisimula ulit ng magkasama. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang bumalik sa ritmo ang buhay sa hasyenda, ngunit may bagong nuance. Hindi na si Emelina ang inosente, marupok na babae mula noon. Nagsimula siyang matuto kung paano pamahalaan ang hasyenda kasama ako, at nagulat ako sa kanyang talino at bilis. Gumugugol siya ng mga oras sa desk, sinusuri ang mga account book, nag-aaral na makipagnegosasyon sa mga merchant, at personal pang ang pumipirma ng malalaking kontrata sa pag-export sa Estados Unidos at Canada. Pinanood ko siya. Ang kanyang tingin ay nakatuon, ang kanyang mga kamay ay bumabaliktad sa mga pahina. At pakiramdam ko ay nakikita ko ang babae na ako mismo noon 30 taon na ang nakalipas. Isang matibay na babae na handang suportahan ang buong pamilya. Ang mga manggagawa sa hasyenda, mga taong kasama ng aking pamilya sa loob ng maraming henerasyon, ay tinanggap si Emelina ng may kagalakan. Tinawag nila siyang Batang Boss, tulad ng pagtawag nila sa akin noong bata pa ako. Ngumiti sila habang dumadaan siya, ipinapakita sa kanya kung paano suriin ang pagkahinog ng isang mangga o kung paano alagaan ang lupa upang lumaki ang mga puno ng malusog. Si Binibining Emelina ay tulad lang ni Aling Andrea, sabi ng isang matandang manggagawa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Patuloy siyang magdadala ng prestihiyo sa pamilyang mangga. Ang mga salitang iyon ay nagpainit sa aking puso, na parang ang pamana ng aking mga magulang ay natagpuan ang karapat-dapat na hangin na hinihintay nito. Nagsimula ring makita ako ng komunidad sa bayan ng iba. Ang masasamang bulungan na dating naririnig sa palengke ay nagbigay daan sa habag at paggalang. Isang umaga, habang pumipili ako ng tuyong sili, isang ginang na dating nagsasalita sa likod ko ang lumapit sa akin nang may humihingi ng tawad na boses. Aling Andrea, humihingi ako ng tawad sa paniniwala sa mga tsismis. Ikaw ay isang matibay na ina at ipinagmamalaki ka namin. Ngumiti lang ako at tumango ng marahan. Salamat, sagot ko ng kalmado. Kahit kailan ninyo gusto, iniimbitahan ko kayong bisitahin ang hasyenda. Binuksan ko ang mga gate ng farm, inaanyayahan ang lahat na makilala ito bilang isang paraan upang pagalingin ang mga rift na iniwan ng tsismis. At sa tuwing nakikita ko ang kanilang mga ngiti habang tinikman nila ang matatamis na mangga, alam kong pinili ko ang tamang landas. Tungkol naman kay Leah, tahimik siyang umalis ng bayan pagkatapos ng paglilitis. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta,
at ang pangalan ni Leah ay dahan-dahang nawala mula sa mga kwento sa aming bayan na parang hindi siya kailanman umiral. Wala akong naramdamang kasiyahan sa kanyang pag-alis, tanging bahagyang kalungkutan. Si Leah ay naging bahagi ng buhay ni Emelina. Minahal ko pa nga siya na parang anak. Ngunit pinili niyang maging nasa maling panig. At ngayon, kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Samantala, nagsimulang magbago si Emelina, hindi lang sa kung paano niya pinamamahalaan ang farm, kundi pati na rin sa kung paano niya nakikita ang sarili niya. Isang hapon, nahihiya siyang sinabi sa akin na gusto niyang mag-sign up para sa isang weight loss program. Hindi dahil gusto kong pasayahin ang sinuman, sabi ni Emelina, matatag ang kanyang tingin. Ito ay dahil gusto kong mahalin ang sarili ko ng higit pa, upang maging mas malusog, upang maitayo ko ang farm kasama ka. Tumango ako, ipinagmamalaki hanggang sa punto ng luha. Bawat umaga, pinapanood ko si Emelina na gumising ng maaga, tumakbo sa mga landas sa pagitan ng mga bukirin, kumikinang ang pawis sa kanyang noo, ngunit may maningning na ngiti. Binabawi niya ang kanyang essence, at alam kong iyon ang kanyang pinakadakilang tagumpay. Isang malamig na umaga, nang ang hangin ay malambot pa at may amoy ng bulaklak ng mangga, naglakad kami ni Emelina sa gitna ng mga puno na puno ng prutas. Ang awit ng mga ibon ay hinaluan ng tunog ng hangin sa mga dahon, na lumilikha ng isang payapang musika. Tumigil si Emelina, tiningnan ang mga bukirin, at pagkatapos ay nagsalita sa akin ng may determinadong boses. Hinding-hindi ko nahahayaang linlangin ako ng sinuman, masasamahan kita upang protektahan at palagiin ang binuo ng ating mga lolo't lola at magulang. Ang farm na ito ang ating tahanan at gusto ko itong manatiling ganoon palagi. Ngumiti ako, ang aking puso ay puno ng kapayapaan at pagmamalaki. Kinuha ko ang kanyang kamay at naramdaman ang lakas sa maliliit na daliri na iyon. Nang bumalik kami sa bahay, tumayo ako sa beranda, pinapanood ang bukirin na kumikinang sa ilalim ng araw. Naisip ko ang mga araw ng sakit, ang mga gabing walang tulog, ang mga sandali na naisip kong masisira ako. Ngunit ngayon, kasama si Emelina sa aking tabi, alam kong sulit ang bawat sakripisyo. Ang hustisya ay maaaring dumating ng huli, ngunit ang parusa ay hindi kailanman nawawala. At para sa akin, ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang makita si Bernardo na pinarusahan o si Leah na nawawala. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang makita ang aking anak na mabawi ang kanyang kalayaan, tumayo ng matatag, at magpatuloy ng may kumpiyansa. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang pinakamahalagang mensahe na gusto kong iwan sa iyo ay ito: sa buhay, ang katotohanan at tiwala ay hindi maaaring ipagpalit para sa anuman. Marahil ang bulag na pag-ibig, pagka-inosente, o panggigipit mula sa iba ay maaaring maging sanhi upang mawala tayo sa ating landas. Ngunit sa tapang lamang na harapin ang katotohanan natin, mapoprotektahan ang ating sarili at ang mga mahal natin. Ang pagtataksil ay maaaring magpabagsak sa atin. Ngunit pinipilit din tayo nitong tumanda, pahalagahan ang katapatan at tapat na pag-ibig. At pinakamahalaga, ang pamilya, kapag binuo sa tiwala at tunay na pagmamahal, ay palaging ang lugar na maaari nating balikan, ang suporta upang bumangon pagkatapos ng anumang pagkahulog. Ang kwento na narinig mo lang ay nagbago ng mga pangalan at lugar upang protektahan ang mga pagkakakilanlan ng mga kasangkot. Hindi namin ito sinasabi upang humatol, ngunit sa pag-asa na makikinig at magmumuni-muni ang isang tao. Ilang mga ina ang nagdurusa ng tahimik sa loob ng sarili nilang mga tahanan? Talagang nagtataka ako. Kung ikaw ay nasa posisyon ko, ano ang gagawin mo? Pipiliin mo bang manatiling tahimik upang mapanatili ang kapayapaan? O maglalakas loob ka bang harapin ang lahat upang bawiin ang iyong boses? Gusto kong malaman ang iyong opinyon dahil ang bawat kwento ay maaaring maging isang kandila na nagbibigay liwanag sa landas ng iba. Pagpalain tayong lahat ng Diyos at sigurado ako na ang tapang ay magdadala sa atin sa mas magagandang araw. Ngayon, sa end screen, iiwan ko ang dalawa sa mga pinakamamahal na kwento ng channel. Kumbinsido ako na magugulat ka. Salamat sa pananatili sa akin hanggang sa sandaling ito.